Natapos na po ang pag-imprenta sa mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. At ang nasa 6 na milyong balotang outdated o hindi na magamit, sinimulan ng sirain ng COMELEC. Nakatutok si JP Soriano. Tapos na ang printing ng mahigit 68.5 milyon na balota na gagamitin para sa May 12 midterm elections. Kung bakit ito ay 68,542,000 ay sapagkat hindi tayo nag-imprenta ng mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Minarapat natin at katulad ng tamang prediksyon ng COMELEC, hindi muna kami nagpa-imprenta sapagkat at that time may posibilidad na ang eleksyon sa Bangsamoro ay maaaring hindi matuloy. Natapos man ang printing ng lahat ng balota, dadaan pa ito sa matinding pagsusuri at verification para matiyak na tama at walang makakalusot na maling detalye. Yan daw ang dahilan kung bakit may mahigit 2 milyong balotang rejected matapos dumaan sa verification process. Pero ayon sa COMELEC, di ito malaking problema at maayos kaagad. Kapag natapos na ang verification process, uumpisahan na ang packing process sa NPO. Ang mga balota kailangang vacuum sealed at nakalagay sa espesyal na kahon bago dalhin sa warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa ikalawang linggo ng Abril, uumpisahan na ang delivery sa mga balota sa buong bansa. Lahat ng mga delivery trucks may escort na pulis at may monitoring devices. Inumpisahan na rin ng COMELEC ang pagsira sa may 6 na milyong balotang hindi na gagamitin sa eleksyon. Matatanda ang ipinag-utos ng Korte Suprema sa COMELEC na isama nila ang pangalan ng ilang kandidato na nauna na nilang dinisqualify. Dito sa warehouse sa Santa Rosa, Laguna, kinuha ang mga balotang sisirain. At matapos nga makolekta yung mga outdated na balota, isinasakay po sa truck na ito at siya pong ibabiyahe sa isang facility sa Pampanga kung saan tutunawin ang mga balota para hindi na raw po mahalo sa darating na eleksyon 2025. Sabi ng COMELEC, di na sila sisingilin ng NPO sa outdated ballots at ang mga tutunawing balota. Biodegradable kasi yung mga papel natin. Kaya pwedeng gamitin muli yan bilang papel muli na magagamit sa mga susunod na panahon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.